Lalo na po sa West, di ba? Para sa kanila, it's only a piece of paper sa kanila. As long as na mahal mo ako, mahal kita, then mag-asawa tayo. Pag hindi mo na ako mahal, hindi na rin kita mahal, then maghiwalay na tayo. For them, wala nang honor sa kanila. Hindi na nila ginagana. Kasi yung marriage contract, yun ay napakahalagang documents sa isang mag-asawa because it gives rules, no, mga agreement sa isang relasyon po ng isa pong mag-asawa. So my question is, kasi ang topic natin is about covenant. My question is, yun po bang marriage is a covenant or just a contract? Sino po ang may favor ng covenant? Huwag kayo mag-alala, walang maling sagot dito. Gusto ko lang malaman kung saan kayo favor, kung sa covenant or contract. O contract! May expiration ng kontrata. Covenant. Huwag na kayo mag-away. Kung Covenant. titignan natin ang definition ng contract at covenant is almost the same in the dictionary. Pareho sila ng definition. But, ito ang ibig ko sabihin, pero in reality, it is a big difference. Covenant is more valuable than contract. Bakit? Kasi ang covenant, that sabi dito sa covenant, basahin ko lang yung definition na binigay ng mga theologians. Sabi dito, a covenant is a binding agreement between two parties or two person or more, sabi niya, based on promises and on commitment. And it is also unilateral, one-sided. Sabi, unilateral, one-sided, acquired by one party because he set terms and conditions. He is in a stronger position. So the covenant is someone who is stronger and the other party is a weaker. So the stronger party, siya yung magdi-decide all terms and conditions, and the other party will only say yes or no, or he can accept it or refuse it. If he can say yes, he will receive the promises on that covenant, and if he say no, he will not receive on the promises sa covenant na yun. But the covenant will still be the same and cannot be broken. Mananatili yung covenant na yun. Bakit? Because a covenant is irrevocable. Hindi siya nababali. Hindi siya pwedeng baliin. It is unconditional. Pwedeng tanggapin ang covenant ng kahit sino. Pwede kang tumanggap nitong covenant, nitong agreement na ito. And it is also undeserved. It is divine and eternal. The covenant has unlimited liability, while the contract limits liability. So, marriage is a covenant. Why? Because it is created and instituted by God. Si God ang nag-create ng marriage, but God gave us greater covenant than marriage. At dapat tayong mga Kristiyano, alam natin yung covenant na yon. Bakit? So that we can obey that covenant, we can respect, or we can, what we say na ma-honor natin with that covenant. So, bakit binigay ng Diyos ang covenant? Why God gave us covenant? Because God is a covenant maker. Si God is covenant maker. If God is a covenant maker, who is the covenant breaker? Sino yung covenant breaker? Si Satan? Kailan pa nagkaroon ng covenant si God kay Satan? Ha? Parang wala akong natatanda na. Kayo nagtuturo kayo kasalanan yan tinuro nyo ba si Satan? Tayo yung covenant breaker. Diba? Wala tayo mababasa sa Bible na si Satan ay nagkaroon ng covenant kay God. Tayo yung covenant breaker. Why? Because we are imperfect. Perfect tayo. That's why we are a covenant breaker. But kahit po
tayo na imperfect, na break natin yung covenant na yon. Sabi ko nga kanina na yung covenant ng Lord ay hindi man kailan niya babaliin yung covenant na yon. Why? Because He is serious about His covenant. And He wants us also to be serious to take that covenant. So noon pang unang panahon ay pumili na ang Diyos na kung saan ay maibibigay niya itong kanyang covenant na ito. And what is the principles of God on His covenant? Ano ba yung pinaka-prinsipyo ng Diyos doon sa covenant na yon na gustong ibigay sa atin po ng ating pong Panginoong Diyos? Sabi, ang gusto ng Diyos ay itong salitang ito, I will be your God and you will be my people. That is the covenant that God wants us. At ito po ay mababasa po natin sa Genesis chapter 17 verse 7, Exodus 6:7, Ezekiel 36:28, and Jeremiah 7:23. Kay Abraham sinabi niya kay Abraham sa Genesis chapter 17 verse 7. Saan ka ako? Sabi niya dito sa Genesis, sabi niya, and I will establish my covenant between me and you, tandaan niyo, and your descendants after you and their generations for an everlasting covenant. So the covenant is everlasting. To be God to you, and sabi niya, to be God to you and your descendants after you. So sabi din niya kay Moses sa Exodus 6:7, I will take you as my people and I will be your God. So di ba nakikita ninyo yung covenant ng Lord? And then sa Ezekiel, sinabi niya, then you shall dwell in the land that I give to your fathers. You shall be my people and I will be your God. Sa Jeremiah, but this is I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. So nakita po natin itong covenant na ito ng ating pong Panginoon. Yung gusto niya sa atin, ng ating pong Panginoon, just from generations and thousands of years. So until now, ay hindi po nababago itong covenant na ito na sinasabi po sa atin po ng ating pong Panginoong Diyos. Nung sabihin niya na, I will be your God, and you will be my people. Ano yung gusto ng Diyos sa atin? Bakit niya sinasabi na, I will be your God, and you will be my people? Ano yung gusto niya na maging kaugnayan natin sa ating pong Panginoong Diyos? Meron ba siyang gustong ibig sabihin? To simplify this word, Pastor Henry, nung sinabi ni Lord na, I will be your God, and you will be my people, nung sinabi ng Lord na I will be your God and you will be my people, ang gusto ng Diyos ay isa lang. It's about relationship. From Genesis to Revelation, yung relasyon lang ng Diyos, relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sinabi niya na I will be your God and you will be my people because He wants His relationship with us, because He loves us, and He wants to give His love for us. He wants to give yung love niya, yung care niya, yung forgiveness niya. Marami siyang gustong ibigay sa atin, yung mercy niya, yung protection niya. Ano pa? Yung provision niya. Yun yung gustong ibigay sa atin ng Diyos. And He wants to be His people. At gusto din niya yung obedience natin, yung faithfulness natin, yung pagiging loyal natin sa ating pong Panginoong Diyos. Because He wants our intimacy and God wants also to give His intimacy. Yun din yung gusto ng ating pong Panginoong Diyos. At mula pa noong unang-una pa man ay nagbigay na ang Diyos ng kanyang covenant sa mga unang tao. Sa unang tao po, sa unang tatay natin, ibinigay na niya yung kanyang covenant. Kanino una? Sino ba yung unang tao sa mundo? Si Adan. At ano yung covenant niya kay Adan? Diba? Sabi niya doon sa Genesis 1:26 that He will rule all the earth. Sabi niya dito, then God said, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth. Ito yung ibinigay na covenant ni God kay Adam. But Adam disobeyed.
nag-disobey si Adam, no? Siya sana, binigyan siya ng authority to rule all the earth, pero nag-disobey ang unang mga magulang natin. That's why, because of sin, ay nasiparate tayo sa Diyos. Nasiparate ang tao sa Diyos. So, kailangan na naman magbigay ng another covenant ang ating pong Panginoong Diyos. At kanina niya ibinigay ang covenant na yon? Kay Noah. Dahil dumating sa point na sumama ang tao at gusto ng Diyos na talagang patayin na, lipulin na itong mga taong ito na kanyang nilikha dahil sa kanilang kasamaan. So, nagbigay siya ng covenant kay Noah. At ano yung covenant na yon? To build an ark. Diba? To build an ark. Why? Bakit pinabibuild niya ng ark? To save Noah and his descendant na makakita natin sa Genesis chapter 6 verse 18 to 6 verse 18. Sabi niya, but I will establish my covenant with you, and you will enter to the ark, you and your sons, your wife, and your son's wife with you. And that is the covenant of God to Noah. And after 40 days ay namatay lahat ng nilalang sa lupa, at ang nasave nga lang ay ang pamilya ni Noah, yung mga nasa loob lang ng ark. So lahat ng may buhay sa lupa ay namatay except yung mga nandun sa ark. And God gave another covenant to Noah. And what is that covenant? After the flood? Yes, the rainbow. Yung rainbow, yun yung isa sa mga covenant ng ating pong Panginoong Diyos. At mababasa natin sa Genesis chapter 9, verse 1 to 17. So, yung 13 lang ang babasahin. Sabi niya, I have set my rainbow in the clouds, and it will be the signs of the covenant between me and the earth. At yan po yung covenant ng Panginoon kay Noah. And then He gave the covenant to Abraham. Ano yung binigay niya na covenant to Abraham na ang magiging people niya is ito pong bayang Israel. And then binigay niya yung covenant kay Moses. Nagbigay din siya ng covenant kay Moses. And He gave also the 10 commandments to Moses. At bakit niya ibinigay yung 10 commandments na yon? When the people of Israel was established, ay ibinigay niya itong 10 commandments na ito. Bakit? Para magkaroon sila ng guidelines, di ba? Sa kanila pong pamumuhay. Because nandun na, makikita natin doon sa 10 commandments, mga mga donut, ang daming donut na. Donut kill, donut lie, donut steal. So maraming donut doon sa 10 commandments na yon. At ibinigay niya para po nang sa ganon ay magkaroon ng guidelines ang kanya pong piniling tao, ang kanya pong mga piniling mga lahi ni Abraham. And nandun na ganun naman kasi yun yung loving father, kasi kailangan bigyan na sila ng babala para sila ay mamuhay. Diba ganun ang ginagawa ng mga tatay katulad natin, yung mga tatay natin, nagbibigay sila ng babala, lalo na sa mga batang maliliit pa, diba sa mga anak natin, sinasabihan natin, wag mong gawin yan, ganyan, no? Wag kang, ano ba yung mga pinagbabawal sa atin ng mga tatay natin, wag kang maghawak doon sa electric socket, kasi makukuryente ka. Or huwag mong ilagay yung kamay mo sa electric pan. Diba? Ang dapat, because we love our children. At ganoon din yung ating pong Diyos. Mahal niya ang kanyang bayan Israel. Kaya nagbigay siya ng kanilang mga guidelines. Huwag kang maglalaro ng posporo kasi baka ikaw ay makasunod. Katulad ko, diba? Nung bata ko, dahil sabi ko nga, may malikot, may pagkamaldit na naglaro ako ng posporo, abay muntik na po akong makasunog. Eh, yung bahay pa naman namin malapit sa poste ng kuryente. Tapos may puno ng sampalo. Eh, syempre, pag mga dahon, laro ganyan. Eh, ako naman, naglaro talaga ng apoy hanggang sa nagliyab na yung apoy na yun. Takot ko, galit naman ng lolo ko talaga. Kaya lagi akong nasabi ko kasi lagi akong nalalagay sa sako dahil sa aking pong kalikutan nung ako pa'y bata. Kaya minsan, gano'n yung mga tatay natin, di ba? Ang dami kong naalala, minsan nare-remind sa akin yung mga yun. Meron pa akong auntie na nabali ang hanggang ngayon, bali, singkol, yung galatagtag. Dahil, sabi ko, buhanan niya ako alam niyo pa sa kwatin sa amin, yung puno na ginagamit sa pangkulot. Ay, ulitin niya ako. Diba? Alam niyo yun?
akin. Hanggang ngayon Madre yun. kakao. Gusto ko lang ng kulot na buhok. Kaya yun, kumuha. Ano ba sa Tagalog yung pasakwatit? Hindi ko alam. Ha? Madre kakao. Yung tatagal yun lahat. Tapos kinukulong sa buhok. yung Madre aming kakao. hapon. Kaya minsan pag naaalala ko yung ngayon ay natatawa din ako. Madre kakao. So may remembrance yung auntie ko. So nagbigay ng guidelines ang ating pong Panginoong Diyos. Because itong mga Israelita, kahit may guidelines na binigay na yung 10 commandments, patuloy pa rin sila, parang ikaw pinagbabawalan ka, ginagawa mo pa rin. Sila pinagbabawalan na, dunat-dunat na ito, pero nagkakasala pa rin sila. So kailangan may magkaroon ng physical manifestation ng ating pong Panginoong Diyos. So kailangan na naman yung magbigay ng covenant. And what is that covenant? Itong covenant ito ay isa ng elemento na magmamanifest sa katauhan ng ating Panginoon sa kanyang presence. So ano yung covenant na yun? And that is the Ark of the Covenant. Ito yung Ark of the Covenant. Mahalaga itong Ark of the Covenant na ito because it represents the presence of God. No? Mayroon dito tinatawag na asa ba dito yung pastora? Yung mercy seat. Ito ba siya? Ito yung mercy seat, oh. Kasi yung takip, at dun sa loob, may mga nakalagay dun na. Yung dalawang na yun yung tinatawag na mercy seat. Tinignan ko yung meaning ng mercy seat, diba? Kasi itong Ark of the Covenant na ito yung tinatawag natin na dun sila yung tinatawag na atonement. So ito pong, diba? Yung maglalagay sila, may magwiwisik ng dugo. Lalagay nila yung dugo doon. Bakit merong atonement? Bakit may yung kipod? Pagbabayad sala sa kanilang mga nagawa kasalanan. Kasi makasalanan na itong mga Israelitang ito. So sinasabi ng Panginoon na itong mercy seat na ito is an element na nag-a-assure na sila po ay hindi kahit gaano sila kasama, ay hindi pa rin sila iiwan ng ating pong Panginoon. Whatever sin they are committed, ay open ang Panginoon na sila po ay patawarin. The same thing with us, open ang God sa atin na kahit tayo nagkakasala, ay open pa rin siya na tayo po ay patawarin ng ating pong Panginoong Diyos. But it doesn't mean na malala tayo magkasala. No. Na ito-tolerate ng Lord yung kasalanan. Hindi. Because God hates sin. Lagi natin naririnig yan na nasusok lang ang Diyos sa kasalanan. Sinasabi niya dito sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So yun po, hindi po tinutolerate ng ating pong Panginoong Diyos kapag tayo po ay nakakakumit ng sin. Ang problema, pag nagkukumit tayo ng sin, ay gina-justify pa natin yung nagagawa natin minsan kasalanan. Yung parang yung pinagtatalunan namin dito last Saturday about white lies. No? Pagkatapos natin maggala-gala na, dito pa hanggang pa kami, alas 2, about white lies pa. So meron kami kanya-kanyang opinion about lies kung kasalanan ba or hindi. Sabi ni Pastora, Pastora Lucy, kasalanan pa rin yun dahil wala namang white lies. Eh bakit si Rahab nag-white lies naman? Sabi naman ni Sister Lani, sabi nahanap yung 2 spies, nagsinungaling naman. Ako naman, ang depensa ko, siguro, it depends upon the situation. Diba? Kung buhay ang nakataya, bakit hindi? Buhay ang nakataya diba? But lie pa rin yun. Lie, because asin pa rin yun. So it depends din. Hindi ko alam kung sinong tama sa amin. Basta ako, ang prinsipyo ko, it depends upon the situation kung buhay ang nakataya. Abay, pag sisinungaling ako, alangan ako, sige, nag-chat, patayin nyo na. Alangan naman, diba? Siyempre, sasabihin mo, wala. Itatago ko. Para lang masave yun. Diba? So, kanya-kanya kaming opinion. So, minsan gina-justify natin, pero wag naman natin i-justify yung kasalanan na natin na talagang nakikita mo ng mali, i-justify mo pa, di ba? Minsan ganun, because God is serious about sin. Serious po siya, kaya nga po may impyerno di ba? Dahil kung hindi siya seryoso sa kasalanan, wala na sanang
impyerno, no? Kung i-define yung impyerno, na yung apoy, hindi siya namamatay, no? Kung ikaw, Sister Lord, wag naman, walang mapupunta dito. Kung ikaw mapupunta sa impyerno, no? Ramdam mo na nasusunog ka, pero hindi ka nasusunog. Yung lahat ng mga uod ay gumagalaw sa lahat ng butas ng katawan mo. So, ganun po yung pagkaka-define po ng impyerno po. It is a place of torment. So wala akong gustong pumunta doon. Siguro kung tatanungin ko kayo sinong pumunta ng impyerno, sinong may gusto? Wala, di ba? Wala! Sino man. Kahit yung mga nasa takana, kahit nasa mga damay dispuhan, tanungin mo sila kung gusto nilang pumunta ng impyerno. Wala! Pero nasa dispuhan sila, walang may gusto. Kaya nga ang tao gumagawa din minsan ng paraan para nga lang silang huwag mapunta dun. Dahil kung minsan nagpapaka-religyoso sila, dahil alam nila yun yung way para sila ay hindi mapunta sa impyerno, para sila mapunta sa langit. Or yung iba naman nagbibigay ng mga charity. So hindi po yun yung way of salvation or way of redemption, because God has a perfect plan about His redemption sa atin. At ito po yung ating pong pag-aaralan sa gabi ito. Ang test po natin. Introduction lang pala yun eh. Yun. Introduction ko lang yun. Siyempre, inano ko muna yung mga covenant. Kaya naman, redemption. So ito, Exodus chapter 24, verse 1 to 8. Hallelujah. Basahin natin sa Exodus chapter 24. Sino magbabasa? 24, verse 1 to 8. Sige, basahin ko na lang. Pero kung mas malinaw ang inyong mga mata. Now he said to Moses, "Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab, and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship from afar. And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near, nor shall the people go up with him." So Moses came and told the people all the word of the Lord, and all the judgment, and all the people answered with their voice and said, "All the words which the Lord has said, we will do." Remember this word, we will do. And Moses wrote all the words of the Lord, and he rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain, and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. 5. Then he sent young men of the children of Israel, who offered burnt offering and sacrificed peace offering of oxen to the Lord. And Moses took half the blood and put it in basins, and half the blood he sprinkled on the altar. 7. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said, "All that the Lord has said, we will do and be obedient." And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words." So, nabasa po natin, kung makikita po natin, itong binasa po natin na si Moses ay tinawag ng Diyos, no? Na siya yung nag-lead doon sa 70 elders of Israel na sila ay pupunta at mag-worship sa ating pong Panginoong Diyos. Pero sinabi ng Diyos, binigyan niya sila ng hangganan na hindi sila lalapit sa kanila, kundi si Moses lang ang pwedeng makalapit sa kanila. Because at that time, si Moses yung mediator nila, di ba? Siya yung sinasabi ng Diyos, yun yung sasabihin niya sa bayan Israel. Yung mga sasabihin ng Diyos sa Diyos ay yun din ang sasabihin ni Moses doon kay God. So, yun po yung rule po ni Moses noong mga panahon na yun. And at that time, ay nandun na po sila sa Mount Sinai at ibinigay na din po sa kanila yung 10 Commandments. Kung bababasa natin earlier of this chapter, ay mga commandments ng ating pong Panginoon. From chapter 20 hanggang 23 ay mga commandments yan ng God doon po sa bayang Israel. At hindi lang po yan, di ba, kung si Moses po ay isa rin po siyang writer na tinatawag po natin na siya po ang nag-write ng Pentateuch or itong 5
five books na sinasabi po natin, or yung Torah na sinasabi po ng mga Hudyo. And then, sabi po dito sa verse 3, sabi niya dito, lahat ng inuutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay parang iisang sumagot. Lahat ng inuutos ay susundin namin. Ano yung sa English kanina yon? Sabi niya, sa tatlong words, sabi ko, we will do. So ito yung sinabi na mga, we will do. So nung sabihin nila sa kanila, yung words na we will do ay nagkaroon na po ng covenant. The covenant was made from that word ay nagkaroon po ng affirmation yung covenant na yon, because nagkaroon po ng commitment na, yes Lord, we will obey you. Ito po yung covenant na yon na sinasabi po natin. Nagkaroon siya ng affirmation. In-affirm nila that covenant. At after that affirmation, doon sa covenant na yon ay isinulat po lahat ni Moses yung lahat po ng utos po ni Yahweh. Dahil sabi ko nga kanina na si Moses ay isa po siyang writer. And then sa 4b, sabi niya, kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar. Sa paanan ng bundok, nagtayo din siya ng 12 bato na kinakatawan sa 12 lipi ng Israel. Kung mapapansin po natin, di ba, gumising si Moses, no, para po siya ay mag-worship sa ating pong Panginoong Diyos. Ito rin ay ginagawa ni Abraham, ng mga Noah, na sila ay gumigising ng mga aga to worship the Lord. Nagtayo sila ng altar. And ito ay ginagawa talaga ng mga godly people. Ginagawa ba natin ito when we wake up in the morning and we worship the Lord? Yun talaga ang gawain po ng mga godly people, to worship the Lord early in the morning. Ang problema, nung sinabi ng bansang Israel na, yes Lord, we will do, we will obey you, naging obedience kaya sila? Tinupad kaya nila yung sinabi nila na, Lord, we will obey you, we will do? Siguro yung iba, oo, pero karamihan sa kanila ay hindi. Nag-disobey sila with that covenant sa ating pong Panginoong Diyos. Nag-agree sila na sila po ay susunod. The same thing with us. Yes, Lord, I will accept you as my Lord and personal Savior. Ang dali-daling sabihin po yun. Pero totoo kaya yun? Napakadaling sabihin, yes, Lord, I will accept you as my Savior. But to be the Lord, it is different. Napakahirap po na gawin yun. Why? Because if you say, yes, Lord, I will accept you as my Lord, pag sinabi mong Lord, ay nandoon yung kasama doon yung submission mo sa ating pong Panginoon. Yung submission mo, yung surrender mo, mahirap mag-surrender. Fully, yun. Nandun din yung loyalty mo. At hindi natin minsan kayang ibigay sa ating pong Panginoong Diyos. Kagaya po ng mga Israelita na nandun na, yes Lord, we will do, but still na naghiwalay sa hindi nila tinupad yung pangako nila yan. At tayo, kaya nung sinabi natin, inaccept natin si Lord as our Lord and personal Savior, Lord pa talaga siya sa ating pong mga buhay. So, dahil po minsan hindi natin nagagawa yung mga pangako natin sa ating pong Panginoong Diyos, kailangan yung covenant na yun ay magkaroon talaga siya ng seal. Ma-seal that covenant. Natatandaan nyo sa history natin na mayroong blood compact na tinatawag? Yes. Yung blood compact. Sino sa history sa example sa KKK? Ano na yung KKK? Diba nagkaroon sila ng blood compact? No? Because of that agreement, kailangan ng blood compact. Doon sa agreement nila yon, may mga agreement silang ginawa. And yung pong blood compact na yon is a sign of their loyalty. Na kailangan maging loyal sila doon sa kanilang samahan. Na nag-sign sila for that agreement with their own blood. Ang pinag-sign nila. And yun po, ang alam ko ginagawa pa rin ito, especially sa mga fraternity. Sinong member ng mga fraternity dito? Kasi samahan brotherhood So, nagpa-blood compact yung mga yan.
Ganon kahalaga ang dugo. Bakit dugo? The same thing with our Lord Jesus Christ is also the blood. It's also yung blood. Bakit yung dugo ang kailangan ng ating pong Panginoong Diyos to seal the covenant? Why? Bakit blood? Sister Lourdes, kasi may sinasabi ka, I think, alam mo. Yes, because nasa dugo ang buhay. The same thing with animal, dugo, hayop. Ito, life is in the blood. Kaya yun din ang ginamit po ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po, balik po tayo sa ating pong teksto. Sa verse 5, pagkatapos ay inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar na mga handog na susunugin sila din. Ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. So bakit sila nagpapatay ng mga hayop? Bakit sila nagpapatay ng mga hayop as their burnt offering, as their peace offering to God? Bakit? Because they need atonement. No? Nagkasala sila, kailangan nilang magbayad ng kanilang kasalanan at ito ay sa pamamagitan ng dugo ng hayop na kakatayin nila at yun ang i-offer nila doon para mabayaran yung kanilang kasalanan. Kaya sa Martes pa yung kipor dito, yun, magbabayad sila, mag-prayer and fasting sila para mabayaran yung mga nagawa nilang kasalanan na pagnanakaw, magsisinungaling. So, nandun na, yun yung way noong Old Testament na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila yung pagbabayad sala na yun. Parang tayo, Pastor Henry, diba pag nakagawa tayo ng kasalanan sa asawa natin, kailangan natin ng atonement. No? Oo, maka-atonement ka kasi kailangan mo siyang suyuin para mapatawad ka niya. Para mag-reconcile kayo. O kailangan talaga. The same thing with our Lord Jesus Christ. Kailangan nilang mag-atonement. Makiaray sila kung ilang hayop ang kakatayin. Diba? O, the best pa ng hayop. Sabi niya, unblemished. Male animal. So, hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng bulag. O, talagang kailangan pwede basta-basta kung paano. O, kailangan perfect. Paano kaya kung ganun pa rin ang pag-aari natin? Sister Nora, nagsinungaling ka, kailangan mo mag-alay ng baka. Magkatay ka ngayon ng baka. Maghihirap ang Pilipinas. Ang mahal-mahal ng baka. Ang mahal-mahal ng baka, diba? So, ganun ang ginagawa po na noon. Kailangan ng atonement. Kaya yan, may art of the covenant sila. So, mahalaga yung art of the covenant. Sabi dito sa verse, ang kalahati ng dugo ay na pinatay na hayop ay inilagay sa malaking mangkok at ang kalahati ay ibinuhos niya sa altar. Bakit hinahati pa yung dugo? Bakit kailangan hati? Kasi sabi dito, hinati yung dugo. Sa anong dahilan? Kailangan hatiin yung dugo. Oh. Kasi yung kalahati para sa Diyos. Yung kalahati para sa'yo. Yun. Kaya hinahati yung pong dugo na yon. And then sa verse 7 to 8, sabi niya, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas sabay-sabay namang tumayo ang Espiritu. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Verse 8, pagkatapos kinuha ni Moses ang mangkok ng dugo at winisik sa mga tao, sabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa ninyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. So sa pamamagitan po ng dugo, the covenant was officially. Sa ano yun? Sa text natin, sa Exodo. Diba? Sa Exodo, yun yung text natin, Exodo 24. So, sa pamamagitan po ng dugo, the covenant was officially made. At yung dugo na kalahati na yon, winisik ni Moses. Yung kalahati, nilagay doon, yung kalahati, winisik ni Moses sa mga tao. Winisik din para sa tao yung dugo. Kasi sabi, winisik. Nung winisik ni Moses, yung dugo, ibig sabihin nun is a sign of blessing and a sign of forgiveness of God. Oh, Nora, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Binibigay ko na ang iyong forgiveness. Parang ganun yun, no? Ha? Ano na ngayon?
tubig naman ngayon. Ano yun? Peace be with you. Pero nata sa ano? O, diba? Peace be with you. Ganun doon. Kasi kakanang dugo. Tubig. Anong dugo mo yung restaurant? Wala na Yun ay paglilinis. Atonement. Yan yung ginagawa noong unang panahon. Kaya hinahati. O baka yung ipon, sabihin nyo kay Aba nyo, alam ko na ngayon, ang yung ipon, Aba, ganun pala. Mag-aaral pa kayo. Sabihin ninyo, kay Aba ninyo. So mayroong pag-wiwisik po, yung kalahati is God's part, and the kalahati is man's part. Ano ba yung God's part? Bakit my God's part po tayo? Katulad ko ng sinabi ko kanina, that God is a loving God. So His part is to love us. He wants to give His love, His kindness, mercy, forgiveness, provision, and protection. Sa man's part, ayun yung sinasabi natin, obedience, faith, honor, and worship, love, and loyalty. At ito ay ginagawa ng mga Israel, Hudyo. Paano hindi naman tayo Hudyo? What is our covenant to God? Ano yung covenant natin sa Panginoon? It's the same thing, the blood. The blood that was shed on the cross of Calvary. Yun yung foundation or yung centerpiece of our covenant to the Lord. Yun yung lagi na nating naririnig na sabi ko nga kanina, mula nung tinanggap ninyo ang Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon na tayo ng covenant sa ating pong Panginoon Diyos. Because the blood of Jesus Christ was shed on us. Na-shed na kasi nanampalataya ka eh. Nanampalataya ka doon sa ginawa niya sa krus ng Calvary na yung dugo na yon, na natigis na yon, ay natigis na rin, ay na-shed na rin sa atin. So yun yung covenant noong una, which is na sinasabi nila ng old covenant, ito na yung new covenant ng ating pong Panginoon. Everlasting covenant po ng ating pong Panginoong Diyos. Nasabi nga po doon po sa Matthew 26 verse 28, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So yung covenant noon at ngayon is still the same pa rin naman, dugo pa rin naman, nagkaroon lang po siya ng revision. Na-revise lang naman yon, yung ginagawang atonement ngayon, yung covenant na yon, na noon ay unblemished ang iaalay mo, unblemished male animal ang iaalay mo. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoong Diyos is unblemished talaga, sinless. At ano yung inaalay niya? Walang iba kundi ang King of Kings and Lord of Lords, the only begotten Son. Yun po yung ibinigay po sa atin po na covenant ng ating pong Panginoong Diyos, the blood of Jesus Christ. Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So sabi ko nga na there's no other way ng forgiveness po natin, only by the blood of our Lord Jesus Christ. Maraming beses, alam ko na maraming beses na po nating naririnig that only by the blood of Jesus so, na makakapaglinis sa ating pong mga kasalanan. Pero kapag naririnig ba natin ito, ano ba yung mga nagiging reaction natin? Narinig ko na yan eh. Lalo na siguro si Pastor na, alam ko na yan. Di ba? May mga ganun, di ba? Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Yan na naman. Parang ganun pa ulit-ulit. Di ba? Or nagkakaroon tayo ng heart of gratitude kapag naririnig natin, when we hear this word, when we hear this message about the cross, kasi may nakapanood sinyo ng the passion of the cross, or the passion of Christ, no? O, yung crucifixion, ang tawag na crucifixion. Noon, nung wala pang YouTube, yun yung laging palabas pag mahal na araw, di ba? Dahil wala namang palabas na teleserye na, di ba nakakainis-misa, walang yung pinapanood, Webes, wala na, mag-aantay ka ng anak. Kasi puro yun, yung mga, tayo, hindi natin naiintindi ko rin naiintindihan na yun. At kamanoon kung matindi. So, wala akong pakialam noon. Mahalay ko ba noon? Pero ngayon, pwede na natin, pero nakita natin, no? Pero pag talagang ikaw ay tumanggap, totally na-receive mo yung Lord, doon mo mararamdaman talaga na kung gaano yung ginawa talaga ng ating pong Panginoong Diyos, no? He did His
part. But how about us? Ginampan din ba natin yung ating tungkulin din bilang pagtanggap po sa ating pong Panginoong Diyos? Dapat ay gawin din po natin yung part po natin. Sabi po sa Romans, hallelujah, sa Romans 5:8, wag kayong mag-alala, madali lang naman ako. Romans 5:8, sabi niya dito, but God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners. Sabi po din niya, Christ died for us. So kahit po tayo, ganun kadakila yung pagmamahal ng Diyos na kahit pa po tayo, noong tayo'y makasalanan pa, ay minahal na po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Na kahit na noon, hindi pa natin siya pinapansin, ngunit minamahal na tayo. No? Inialay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin, para lang mapatawad ay yung mga kasalanan, para lang maging malinis ka at maging katanggap-tanggap po sa ating Diyos Ama. Siya po yung nandun na pumunta siya doon sa holy place na yun, no, kung sa pag-aalay ng hayop, ginagawa nila yun taon-taon para lang mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Pero ito po ay ginawa ko ng ating pong Panginoon sa isang beses, one time, for all times, yung ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi gusto na niyang i-seal yung covenant yun, an everlasting covenant po ng ating pong Panginoong Diyos. And then dun po sa John 14 verse 6, alam natin to, kabisado natin, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. So the only way to come to the Father is yung ating pong Panginoong Jesus. Wala na pong ibang way, kundi ang pangalan lamang po ng ating pong Panginoong Diyos. So, bakit po natin hindi talaga i-surrender yung life po natin sa ating pong Panginoon? Kasi kung hindi natin naiintindihan ito, no, itong tipan natin ito sa ating pong Panginoon, what for na nandito tayo every Saturday? Nako, baka ngayon nyo nga lang alam na may covenant pala tayo sa Lord, na yun pala yung covenant natin sa ating pong Panginoong Diyos. We are not come here just to worship, no, sa ating pong Panginoon, or to, yes, we come to worship the Lord, to encourage one another, but the only thing na dapat lagi natin iisipin at huwag kakalimutan ay yung covenant natin sa Panginoon, kung bakit tayo nandito sa mga oras na ito. And every day, dapat ay hindi po natin ito kinalilimutan, hindi po natin ito kinaliligtaan. Sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng mga sugat. So, sa pamamagitan po ng kamatayan po ng ating pong Panginoong Diyos. Pero nyo, dinala niya yung dala-dala natin. Na dapat sana tayong magdala ng mga bigatin natin yun. Pero dinala niya. Pinagaling niya tayo sa lahat ng ating mga sugat man ng puso yan, o sugat man ng isip yan, o sugat ng bulsa yan. So lahat yun ay pinagaling po ng ating pong Panginoong Diyos. So hindi po natin dapat kalimutan that Jesus Christ is the only way. Wala nang ibang paraan para makapunta po tayo sa ating Ama. Kahit karami pang titles na natanggap mo, o tumanggap ka pa dyan ng divinity. Ano ba yung pinakamataas na theology? O, Doctors of Divinity yan. Hindi na makakapagligtas sa iyo, kundi ang ating pong Panginoong Diyos lamang. No? Kaya po tayo ay maglingkod po sa ating pong Panginoong Diyos. Kung noon po ay sabi ko nga kung bakit po nagagalit po ang ating pong Panginoon sa mga Israelita. Nandun kasi na sobrang tigas yung kanilang mga ulo. Hindi kasi nila na-remember yung ginawa ng Diyos sa kanila. And sometimes, gano'n din tayo. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan because we don't remember our covenant to God. Kung naisip lang ng mga Israelita, kung pinahalagan lang ng mga Israelita yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila, kung gaano sila yung kay Pharaoh, di ba? Iniligtas sa kamay ni Pharaoh. Bilong iniligtas sila sa Egypt sa kamay ni Pharaoh. And yet, sumamba pa rin sila sa golden calf na yun, no? Nagsamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan, nagsamba pa rin sila kay Baal. And God hates that idolatry. Kinaiinisan talaga ng ating pong Panginoong Diyos. And gano'n din po tayo, sometimes marami tayong mga idols sa ating pong buhay. Kaya hindi tayo makapagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. So gano'n kagalit ang ating pong Panginoong Diyos sa mga idolaters na yan, sa mga sumasamba po, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga,
sabi doon sa Bible na talagang 40 years yung galit ng yun ng ating pong Panginoong Diyos sa mga Israelitang yun. Diba? Sabi po doon sa Hebrew, sabi na 3:7, and with whom was the anger, sabi, angry for the 40 years was it is not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness. So galit talaga ang Diyos sa kasalanan. Biro mo, yung mga Israelitang ito, wala pong nakapasok sa kanila sa promised land, diba? Only Joshua and Caleb sa mga, dahil sa galit ng Diyos sa kanila, pinagpapatay sila din sa wilderness, no? Linaman sila ng lupa ng buhay, talagang tinupok sila ng apoy because sa kanila pong katigasan po ng kanila pong mga ulo. And sabi po dito sa Jeremiah, so kaya po tayo, kapag meron po tayong kasalanan, ay talaga po na mag-confess kaagad sa ating pong Panginoon. Sabi po, see to it, brothers and sisters, that none of you has sinful, unbelieving heart, and turns away from the living God. Hindi lang yung pagiging idolatry, yung unbelieving heart pala is also a sin, no? Diba? Kasi nagda-doubt kayo, diba? Kung mayroon kasi unbelieving heart, hindi mo na, yung mga sinasabi ko ngayon, yung mga naririnig mong salita ng Diyos na yun, totoo kaya yun? Meron kang doubt, kung totoo nga yung mga sinasabi ng mga yun. So that is a sin po sa ating pong Panginoong Diyos. Kung natatandaan nyo, nung unang-una kayo nakakilala sa Panginoon, di ba nandun na ang init natin sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit kaya sa paglipas ng panahon ay nalalamig tayo? Yung iba, lukewarm, yung iba nga totally cold na sa paglilingkod po nila po sa ating pong Panginoon because of their unbelieving heart. And if you have that unbelieving heart, do not harden your heart. Kasi yung heart po natin is, sabi nga ng Jeremiah is, mandaraya, yung puso natin, di ba? Kaya dapat huwag ka lagi doon sa nakabase, doon sa nararamdaman mo. Magbase ka talaga sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kung sinasabi mo, nararamdaman mo, sinasabi ng puso mo na tinatamad kang manalangin, doon ka laging manalangin. No, sinasabi, manalangin ka lalo kung nagtatamad kang magsimba. Kailangan i-express mo lagi yung faith mo sa ating pong Panginoong Diyos, yung trust mo sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi sabi ko kanina sa inyo na imperfect tayo. Hindi ko sinasabi na maging perfect tayo. Ang sinasabi ko lang is how to deal with sin. Kung paano natin i-deal itong mga kasalanan na doon. Not to be sinless, but how to deal with sin. Sabi ko nga, narinig ko doon sa sinabi ni Pastor Lucy nung yung cherries, hindi mo dapat chini-cherries. Yung sin na yan, alam niyo yung cherries, inaalagaan daw yan. Naalagaan mo pa yung kasalanan na yan. So, wag po nating aalagaan kung ano man pong sin na meron po sa ating pong mga heart. And Hebrew 10:26-29, wag kayong maalala, medyo last ito. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan. Wala nang haing. Diba? Kasi si God, namatay siya, wasn't one time, but once for all. Wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating. Ang paghukom at ang nagngangalit na apoy na tutubog sa mga kalaban ng Diyos. 28, batay sa pagpapatotoo ng 2 o 3 saksi ang lumalabag sa kautusan ni Moses ay walang anumang pinapatay. 29, gaano kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumalapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa kanya na humahamak sa mahabaging Espiritu. Kasi tinanggap mo siya parang hinahamak mo kasi yung Diyos na nagbigay sa iyo ng tipan, nawala yung dugo na yun. Kapag tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong mga kasalanan. It's a terrifying judgment po, yung naghihintay po sa atin. At habang may panahon pa tayo po ay
talaga pong maglingkod sa ating pong Panginoon. Humingi po ng tawad sa ating pong Panginoon. Kasi hindi natin alam, hindi nga natin hawak ang buhay po natin. Diba? So, why not na yung covenant natin sa Lord ay pahalagan po natin? Kasi ganun eh. Kaya nga, nagkaroon ng memorial, sabi nga ng Panginoon na lagi ninyong tatanda rito, lagi ninyong gagawin ito. Kasi ganun kahalaga ang Panginoon yung covenant na yon, no? Kaya nga may Pesach sila. Kasi gusto ng Diyos na pahalagaan nila yung ginawa niya sa kanyang bayang Israel. Sa Exodus 12:14, so this day shall be unto you for the memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by everlasting ordinance. Everlasting ordinance. Yung Passover na yon, na remember na yung last plagues na gagawin ng Diyos, yung huling salot, di ba, papatayin yung lahat ng panganay, mapaanak ng hari o mapaanak ng alipin, hayop, or whatever, kapag yung sabi nga ni Pastor, angel of death ay dumaan, di ba? Sabi ng Lord, maglagay kayo ng dugo sa inyong mga doorpost para pagdaan ng angel of death, yung dugo na yon, pag nakita yung dugo na yon, ay lalampasan sila ng angel of death. The same thing with us. Pag nakita ng Diyos, the blood that was shed for us, ay hindi rin po tayo, lalampasan din po tayo ng angel of death. Because God wants us an eternal life. Yun yung plano po ng ating po Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And that was the covenant of God for us. The blood that was shed on the cross. A new covenant. Ngayon po, magtitake po tayo ng komunyon at dalangin ko po na babasahin po ito mamaya ng pastor, pero gusto ko pa rin po itong basahin po sa 1 Corinthians 11:27. Therefore, whenever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. 28, sa 28, sabi niya, a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. So, napakahalaga, hindi lang basta komunyon lang, na iinom ka lang sa sarong yan at kakain ng tinamay na yan. We need to examine ourselves before we take that communion. Sabi po sa Colossians, sa 1 Corinthians, na laging binabasa ni Pastora, at sana ay lagi nating isapuso itong sinasabi. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. Sabi niya, and when He has given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sinabi ng Lord na alalahanin natin yung kanyang ginawa. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant. That cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, remembrance of me. 26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. That is the covenant of God for us. A new covenant and an everlasting covenant. The blood that was shed on the cross, on that Calvary. Yung dugo na naligis po sa krus ng Kalbaryo, yun yung covenant, yung dugo na yun na natigis na yun, yung covenant natin po sa ating pong Panginoon Diyos. At nawa po ay pahalagaan po natin itong communion po natin ito na laging, kaya nga first, di ba? First, and yung iba, yearly nilang ginagawa. Because ganun kahalaga yung pagliligtas po na ginawa po sa ating po ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, nagkaroon na kayo ng covenant po ng ating pong Panginoon. As I last, gusto ko pong basahin ninyo ito pong verse na ito. Basahin po natin lahat ito at isapuso po natin ito. Because the Lord, ito po yung gusto ng Diyos na covenant natin sa Kanya. Binigay niya yung covenant niya sa atin at ano naman yung maging response natin na bilang pag-receive sa Kanyang covenant sa atin. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Pakiano mo nga ako, Tim. Wala na. Ay, wala. Sabi mo nga. Basahin natin lahat ito.
Akuin ninyo na kayo, na mag-agree kayo itong sinasabi ng salita ng Diyos na ito. Kung totoong tinanggap po natin siya, kung totoong siya yung Lord talaga natin. Deuteronomy 10:12. Tumayo po tayong lahat. Palitan nyo lang yung bayang Israel. Sabihin nyo, pangalan ninyo yan. Dahil covenant natin to sa Panginoon. Then, sabi niya, and now, Ruth. O, ako yun ha. And now, Ruth. Pangalan nyo. What does the Lord your God requires for you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, to serve Him, the Lord your God, with all your heart, with all my heart, with all my heart, with all my soul. At ito po ay tatandaan ninyo, itong sinabi ninyo ito sa Panginoon, na hindi lang ninyo ito sinabi sa inyong mga labi, pero sinabi ninyo ito sa ating pong Panginoon Diyos, na we will serve Him. Diba? Na we will love Him with all our heart and with all our soul. Binibigay ko po kay Pastora. Amen. Hallelujah. Ganun po kaseryoso ang Panginoon sa atin. Hallelujah. In response, marami pa pang mensahe na covenant within this month. In response sa message natin ngayong gabi, kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa kanyang covenant sa atin, naway magiging seryoso po tayo. Kaya nga, sabi ko nga, nag-post ako, life is not a joke. Hindi po biro. Because buhay po natin ito. Kung gina-joke natin yung paglilingkod natin kay Lord, yung commitment natin kay Lord, pinabaliwala natin yung covenant ni Lord sa atin, tayo yung talo. Tayo yung mawawala. Tayo yung makukondemn. He emptied Himself. Jesus Christ emptied Himself. Kaya ganun siya kaseryoso para sa sangkatausan at sa sangkatauhan. Pero nakakalungkot kasi nababaliwala ng tao. At sinasabi nilang alam nila yung pagkamatay ng Panginoong Yesus. Pero in respond doon sa love ni God, hindi maibibigay. Kung pinaglaban tayo ng Panginoon, even to the death, in His death, hindi siya nag-give up. Even in the cross, hindi siya nag-give up. Dahil ang nasa isip niya, ikaw at ako. Wala siyang ibang iniisip. Hindi na niya iniisip ang kanyang sarili. Kaya nga nung nakita niya doon sa Garden of Gethsemane, ang saro ng pighati. Sabi niya sa Ama, Father, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Dahil ang mission ng Ama, ng Panginoong Yesus is to rescue us. To naibalik muli tayo sa Diyos. Maiconnect muli tayo sa Diyos. Na mai-restore na katulad yung kay Adan at kay Eva, mayroon silang relasyon doon sa Garden of Eden. Yun ang talagang motibo ng Panginoon. Hallelujah. Yung relationship na sinabi kanina ni Pastor Ruth, na siya ang magiging Diyos at tayo yung magiging anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya sa John chapter 1 verse 12, sa sino man na nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Hallelujah. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Nawa tayo ngayon, ano man ang mga pinagdadaanan natin, hallelujah, isipin natin na andyan ang Panginoon. Sabi nga ni Iman, isang araw, Kisha, meron ba dyan nasa labas kami? Meron pa talaga nandyan sa langit? There is someone there, out there? Meron. Kaya, kung magkukonklusyon pa, medyo mahaba-haba na. Kaya, ngayong gabi ay, let's pause for a moment bago tayo mag-partake ng communion ngayong gabi. But I request all the deacons na ilagay na po yung ating responde. Sabi na baliwala po natin
ginawa ng Panginoon sa cross. Hallelujah. Dahil sa katagalan ng paglilingkod natin kay Lord, dahil minsan sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, no, yung parang tumintigas yung puso natin, malayo tayo sa Panginoon, nababaliwala natin yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Pero ngayong gabi, seryoso siya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. Hallelujah. Kaya nga yung binasa mo kanina, Pastora Ruth, doon sa Hebrews chapter 10. Yung Hebrews chapter 10 mo kanina, yung sabi doon, yung verse 29 of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? Because now, sa panahon natin ngayon, pinapalawak talaga ng Panginoon yung grace niya. Para lang ang tao manumbalik sa Kanya. No? Minsan, dahil sa sobrang grasya ng Panginoon, lalo natin na susuway ang Panginoon, ibig sabihin nito, iniinsulto natin yung spirito ng grasya ng Diyos. No? Kaya nga sa 31, sabi niya, it is a purple thing to fall into the hands of the living God. Napakahirap na tayo'y mahulog sa kamay ng Diyos. Kung nakakaramdam tayo ng panghihina, lapit agad tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.